Rise Up at iba pang loan programs ng Small Business Corporation, ating tatalakayin kasama ang board member ng DTI Small Business Corporation, Sir Voltaire Magpayo. Magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang araw. Director Magandang Glenn. tanghali na po sa mga kumakain ngayon ng kanilang mga tanghalian. Lalo na po. Ang ganda po ng pangalan niyo, Sir Yes. Magpayo. Oh, yes. Yes, Director Magpayo. Marami tayong makukuha sa kanya ngayon. Sir, una sa lahat, ano po ba itong Small Business Corporation? Yes, Director Glenn. Actually, ang Small Business Corporation, ito ay isang ahensya na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry sa pamumuno ni Secretary Fred Pascual. Ito ay isang ahensya kung saan kami ay tumutugon sa pangangailangan pinansyal ng mga maliliit pero nagsusumikap na negosyante ng ating bayan. Lalong-lalo na yung mga hindi pinapansin o tinatalikuran ng sasabihin nating malalaking financial institution katulad ng bangko. No, we take pride in giving the best financing alternative to the least, last, and lost sector of our society, which are the MSMEs. Least, last, and lost. Ang ganda nun Least, last, and lost. Will be the first siguro. And they will be found, no? Yeah. Yes. Sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung maliliit na negosyante, pakipaliwanag naman po itong Rise Up program ng Small Business Corporation. Yes, kasi this is a spin-off loan program. Kasi kung maaalala nyo, nung pandemic, kami SB Corp, nagbigay kami ng tulong pinansyal, no, yung P3, sa maraming naapektuhan no, na mga entrepreneurs ng ating bayan. Kung kaya't from the survival mode, dito na tayo ngayon sa Bangon side, Rise Up. No? It's an acronym for resilience, innovative, sustainable entrepreneurs, no? Unleash your power. So, hinihikayat namin sila na to rise up, bumangon. Very inspiring po yung sinasabi niyo. Kasi ako, I can very much relate because I also consider myself as a small business owner and entrepreneur. So, sino-sino po ang maaaring kumuha o qualified na makapag-apply ng mga loan programs na ito? Pwede din po ba ito sa mga nais magbukas ng negosyo o yung mga first time gusto mag-open po ng business? Ma'am Nina, actually available po ito sa lahat. No? As long as 100% owned by Filipino, no, certificate yan is the registration of business name. Kung ito naman po yung corporation, at least 60% must be majority owned by Filipinos. No? Yes. Open po to everyone. So para po mas maliwanagan ng ating mga kababayan, ano po ang pagkakaiba ng Rise Up multi-purpose loan at Rise Up tindahan? Ang Rise Up po na multi-purpose loan, actually, it's an additional working capital. Dagdag puhunan para sa ating mga kababayan. Ito po ay very minimal interest at ito po ay walang collateral, clean loan kung tawagin. At ito po ay mayroon grace period ng 1 year. Meaning sa loob ng 1 taon, hindi kayo magbabayad kahit ano pa man. So mapapaikot nyo ang pera. So this is open for everyone. No? Well, provided na dapat kayo yung micro. When we say micro, 3 million below asset po ang inyong, 3 million dapat ang inyong asset and below. At pag small, 3 million hanggang 14 million po. Yan po ang only qualification na aming requirement. Okay. Sir, so paano naman po yung mga existing na SB Corp borrowers? Maaari pa rin po ba silang mag-apply ng loan programs na ito? Opo, available po. Well, hindi ko lang po na-differentiate kanina. No? Yung kanina po, additional working capital yung Rise Up. Yung isa naman, tailor-made o binigyan ng, tailor-made, custom-made para sa mga tindahan. No? Ito po yung mga bumibili ng tinatawag nating fast-moving consumer goods. No? So, nagbibigay po kaming credit line sa kanila. So, instead of using their cash na bumili sa palengke, doon na lang po sila bibili direkta. Halimbawa, Alaska. Sorry, ewan ko if I'm allowed. At iba-ibang brands po. Iba-ibang brands, oo. Okay. So, gaano po katagal ang proseso ng mga Rise Up programs na ito bago makuha nila yung kanilang loanable amount? Assuming po kompleto ang dokumento. No? Maliit lang naman, very minimal lang naman yung hiningi namin dokumento. So 100,000 below, just a certificate from barangay. Ganun lang po kasimple, no?
Okay. So assuming kumpleto po yan, 15 days po, kaya natin i-release ang kanilang loan. Talaga, certificate from barangay sa 100,000 and below. Yes, ma'am. Kung above From 100,000. above, of course, sir, ma'am, we will require na the usual, which is mayor's permit, kailangan picture ng kanilang negosyo, Okay. ITR, no, at a little of credit investigation. So, yan na po, tatakbo na yan pong proseso namin. Okay. Sa ngayon, sir, ilan na po ang natutulungan ng mga programa ng Small Business Corporation at gaano na po kalaki ang halagang na ipapahiram natin? Well, just to be accurate po, no, yung dalawa po kasi yan, yung wholesale, kung tawagin natin, no, pinapahiram natin yung mga conduits. Meron po kami mga cooperatives, lending institutions, based nationwide. No. Sila in turn pinahihiram sa mga micro. Yan po yung tinatawag nating wholesale. So wholesale po, maabot na po ng 52 billion. 52 billion 294 million peso in terms of peso. At yan po ay more or less 645 conduits nationwide. Pero doon naman po sa retail, yung tinatawag natin na direct lending sa ating mga kababayan, umaabot na po ng 20 billion 404 million pesos ang ating napapautang. Which is equivalent to more or less 61,000 micro and small entrepreneurs po sa buong Pilipinas. Okay. So, sir, bukod doon sa Rise Up programs ng SB Corporation, may iba pa po ba tayong loan programs para sa ating mga micro, small, and medium enterprises? Yes, sir. Meron po. Well, kami po yung palagi tumutugon sa tawag ng pangailangan. Katulad nung nagkaroon po ng sakuna, halimbawa yung Bagyo Odette, nagkaroon po kami ng loan facility kung tawagin ay ERF or Enterprise Rehabilitation Financing, kung saan binibigyan namin sila ng tulong. Mas malaki ang grace period at mas malaki ang kanilang payment term po. No? Isa po yan yung ERFF. Meron din po isa, if you will remember, nung pandemic, lahat po ay hirap magbigay ng 13-month. Kami po ay nagbigay din ng facility na 13-month pay financing. So yung mga micro and small na hindi kayang magpaluwal ng 13-month, pwede po silang manghiram sa amin. At marami pa po. Pero nais ko lang pong bigyan ng diin, yung tinatawag namin venture capital, kung saan, kung ikay nasa supply chain ng agrikultura, ay kami po yung nagpapaluwal at nag-contribute, nag-infuse ng capital up to 40% no, ng equity ng isang negosyo. So marami pala no, na pwedeng mahingan ng tulong ng ating mga kababayan na nagbi-business at may desire na magnegosyo. So alam po natin na iba-iba ang mga requirements at terms ng mga loan programs na ito po. No? In general lang po, sa dami nang na-mention nyo po, no? Siguro yung mga pinaka-common. Gaano po kababa ang interest ng mga loan program ng SB Corp at gaano po kahaba yung repayment terms ng mga ito? Actually, ma'am, una-una yung sabi yung requirements, pinabilis natin ang proseso. Under the leadership of our secretary at sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, just a simple barangay certificate, pwede na po silang lumapit at umutang sa amin. Up to 100,000. Although beyond that, yon, meron ng the usual requirement. Yung payment term po natin is until 3 years. No? 3 years po ang ating payment term. Pero, in case they will request for longer terms, pwede po natin pahabain pa. Magkano po yung interest? Ang interest po namin, usually, pag financing, pag wholesale, meaning through conduits, lending institution, banks, etc., nasa 3.5 to 6.5% lang po. Napakababa per year. Pero pag sa retail naman po, nasa 8% kami to 12%. Which is very minimal. Kumpara sa iba, magkano ba? Actually, ang cost of money ho ngayon, no, yung interbank lending rates, borrowing rates is already 6%, 6.5%. So very minimal ho ang spread. If not, wala kaming spread ho dyan. Magkano ba yung pinakamababa yung pwedeng ipahiram at pinakamataas? Kami po 30,000, as low as 30,000. And as high as 5 million, wala pong collateral. Oh, okay. Imagine, wala pong collateral. Oo nga, no? Sa mga interesado po, no? Sa mga gustong mag-loan, sa mga programa na ito, saan po sila maaaring pumunta, tumawag, o baka meron po kayong website kasi parang bitin po itong programa na to para sa ganitong usapin. Mga website po na pwedeng bisitahin para sa application at karagdagang impormasyon sa mga programa niyo po.
Opo, well, we'd like to encourage them po na mag-online na tayong lahat. Yan po ang tawag ng panahon ngayon, digitalization. So mag-login lang po kayo sila sa brs.sbcorp.gov.ph or they can always visit our website at www.sbcorp.gov.ph. Ngayon, kung di naman po talaga sila makapag-login, they can visit any Go Negosyo center all over the country. Meron po tayong mga tao diyan at nagmamando kung paano gagawin, no? How can they apply po? Ayan. Sir Voltaire Magpayo, ang dami naming natutunan sa inyong mga payo. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan nakatutok sa ating programa ngayon. Opo, maraming pong salamat sa pagkakataon sa pangalan ng aming presidente, si Mr. Bobby Bastillo. Well, gusto namin pong hikayatin lahat ng gusto magpalaki ng negosyo, upscale, uplift, or itaas ang antas ng kanilang pagnenegosyo, lumapit na po kayo sa SB Corp. Nandito po kami. It's not saying na we're trying to displace any sector of the society, pero we would like to make our services accessible po sa lahat ng gustong ng dagdag punan. So marami pong salamat sa pagbibigay ng inyong oras at ating pong kapanganayam ngayon ang board member ng DTI Small Business Corporation, Sir Voltaire Magpayo. Maraming salamat po. Thank you din po.